Present po ako nung yan ay tinalakay sa Senado kasama ang aking kapatid. Tinanong ako ni Senator Quinn Gatchalian na tumatayong siya ang chairman ng araw at ang tanong niya ay ito, Bishop, ano ba ang mga contribution ng mga Baptist sa Pilipinas? Sabi ko, mahaba-habang sagot yan. Subalit, let me just say three things. Unang-una, ang ating contribution ay sa larangan ng edukasyon. Sapagkat ang mga Baptist, mga missionaries, kung saan magsisimula yan ang gawain ng Panginoon, palaging titipunin ang mga kabataan. Pagba-Bible study, mag-Bible class, magsa-Saturday Bible school, pag-Bible classes, at merong Sunday school. Kapag nabuo ang church niyan, magtatayo ng eskwelahan yan. At kahit kako ayaw kilanlin o i-accredit ng DepEd, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatayo ng eskwelahan. Kaya ang unang-unang ambag ng mga Baptist sa Pilipinas ay edukasyon at edukasyon may Kristo. Hindi lang edukasyon na mayroong good manners and right conduct. Amen ba? Hindi natin maaaring alisin sa ating mga pagtuturo ang ating Panginoon Hesus. Pagmula sa ating awit, hanggang sa ating buhay, hanggang sa ating kabuhayan, mayroong Kristo tagapagligtas. Amen ba? Ikalawa kako, ang tulong o contribution ng mga Baptist sa Pilipinas, ay gospel. Yun pala yung pinakaunang gospel. Kung saan ang mga Baptist ay tutuno, ang tinuturo niya ay gospel. Okay? Ang mabuting balita ni Kristo na nagdadala ng kaligtasan sa lahat. Ang sabi ko nung araw, kapag gospel yan, Baptist yan. At kapag Baptist yan, hindi pwedeng walang gospel. Amen? At sumanggungi siya. Totoo yan. At sabi ko pa, ang ikatlong ako na tulong ng mga Baptist sa Pilipinas ay walang Baptist na rebelde sa pamahalaan. Lahat kako ng mga Baptist ay nagpapasakop sa otoridad. The duly constituted authority. Magmula sa tahanan, hanggang sa lipunan, hanggang sa ating mga simbahan, tayo ay nagpapasakop. Amen ba? Okay. Pagkatapos ang sabi ng aking kapatid, hindi lang yan. Ang mga Baptist kahit sa Amerika, sila ang pinagmulan ng Bill of Rights. Alam niyo na matapos yung hearing na yan, wala nang ida. Pasado. Okay? Pagkatapos, yung ginawa na bill doon sa Senado ay inadopt ng lower house. At noong July of 2022, ito ay naging batas. It lapsed into law na hindi pinirmahan ng Presidente. Naintindihan niyo ba yun? Hindi niya pinirmahan. Subalit nanatili yung bill sa kanyang mesa for 30 days, automatically, ito ay naging kaya purihin ito. Okay? Kaya tayo naman, dahil yan ay nangyari, at tayo lang, sa buong mundo, ang merong ganitong batas. Kaya tayo'y lumalabas sa araw na ito. Second Thursday of January every year. Amen?